Great. Ang pagsasadulang ito ay paalala sa ating mga nilalang at minamahal ng Diyos. Matutunghayan po natin sa dulang ito ang isang lalaki na patuloy na tinatawag ng Diyos upang siya maglingkod at maligtas. Ngunit ito ay kanyang binaliwala. Isang umaga habang si Manuel ay nasa eskwelahan, ang natatapos na naritin, ang Panginoon ay nangusap sa kanya. Habang siya ay naglalakad, Anak ako si Jesus ang iyong tagapagligtas. Maaari ka bang maglingkod sa akin? Bata ka pa. At pinako ang magalang. Saka mo na yan. Hinayaan ng Panginoon si Manuel. Ngunit hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na ang taong ito ay muling maglilingkod sa kanya. Nang si Manuel ay napagtapos na ng elementarya at siya ay nasa high school na, ang Panginoon ay nangusap muli sa kanya. At habang siya ay umiinom, Tapos mo nga ang elementarya. At ngayon, isang galas na siya. Ka na. Anak, maaari ka na bang maglingkod sa akin? Walang ka pa nga gagawin eh. Pag-alam mo muna pagkatapos mo na kayo. Saka mo na yan. Panginoon, saka na po. Marami ko po ang gustong gawin. At pinagkakagaan ko po ang pagkatapos mo na kayo. at nang matapos na siya ng high school, siya ay nagkoleyo at siya ay kumuha ng kursong doktor. Habang siya ay nag-aaral at tila nag-iisip, ang Panginoon ay walang sawang nangusap sa kanya. Anak, tapos mo na ang dapat mong gawin. At ngayon, isang galas na ulit ko naman na. Maaari ka na bang maglingkod sa akin? Teka. Kailangan ko magandang trabaho. At saka, kailangan ko nang kabuhay eh. Saka mo na yan. Pero, Panginoon, wala pa po akong umayos na trabaho at hindi ko pong gawas sa buhay. Kaya, pasensya na po yung Panginoon sa akin. Muli ay hinayaan ng Diyos ang tao sa kanyang nais. Ang Panginoon ay di pa rin nawawala ng pag-asa na ang taong ito ay magbabago at maglilingkod din sa kanya. At nang makalipas ang 10 taon na pag-aaral niya, siya ay naghahanap na ngayon ng trabaho. Ate, wala ka na ba yung mga papeles? At sige po, Mr. Manuel. Nandun po kayo sa inyong trabaho. At lahat po kayo magsimula sa lunes. At ganyan nga ang nangyari. Siya ay masayang mali at habang siya nasa kwarto niya at tahimik, ang Diyos ay nangusap muli sa kanya. Anak, ngayon nila yung trabaho ko kasi. Anak, nais ko bang maglingkod sa akin? Teka. Saka na lang yan. Mapakasal tao eh. Muli ay hinayaan ng Panginoon ang tao sa kanyang ninalain. Makalipas ang 1 taon, habang abala siya sa trabaho, ang Panginoon ay muling nangusap sa kanya. Anak, pinakamamahal sa anak. Nagawa mo na ako dapat mong gawin. Anak, makakain ka na ba maglingkod sa akin? Teka. Hindi ka kakatrabaho eh. Saka mo na yan. Sana ko ba kaya? Dahil na ako binayak mga anak. Mapagkawa na ako ng mga anak. At nang lumipas ang 10 taon, ay si Manuel ay nagkaroon na ng sariling pamilya at kanyang sariling bahay. Muli ay nangusap ang Panginoon sa kanya upang siya ay muli upang maglingkod. Anak, ngayon hindi kami dyan, anak. At lahat ng pangarap mo ay sa buhay, pinakamutan mo na. Anak, nakaaari ka na ba mag-usap sa akin? Teka. Nakalimutan mo sa mga pangarap mo? Wala ka pa mga magandang sasakyan. Wala ka pa magandang bahay.
Hindi mo pa nga nakikita maging ako mo. At hindi mo pa nga nalalagay, yung mga ganitang buhay yung mga anak mo. Saka mo na yan. Panginoon, at hindi mo kung makita ang aking mga anak. Baka magkatog na kanilang pag-aawat sa koleyo. At may kung makita lang, pati maganda ang kanilang buhay. At na magiging pamilya. Gusto ko makita ang kanilang mga anak. Aking maliging ako. Ako, Panginoon, na ba niyo magpagbigyan muli sa aking buhay? Maraming taon na ang lumipas, at ang tao ay naging mayaman na at natupad na ang lahat ng kanyang pinanay sa buhay. Tumanda na ang tao at naging mahina na siya. Tignan mo naman. Nag-aaral ang aking mga anak. Nag-aaral ang aming bahay. Ano pa ba ang hihiling ko sa aking buhay? Bukas, pag-ising ko, liliputin ko naman ang buong mundo. Kasama ko ang aking mga magagandang babae. Sige, sis. Iwanan ko yan. Mga kumpari kong yan. Mailingit lahat sa akin yan. Magabi na na. Ay, okay mo. Okay na kayo. Nagwala. Agal, ngayong gabi, kukunin ko ang iyong buhay. Ang ginawa ang nangyari. Ang tao ay di na nagawa ang mga pag-ikot dahil sa kanyang katandaan, kahinaan, at patuloy na pagbabaliwala sa paghilok ng ating mahal na Panginoon. Panginoon, patawad sa aking mga nagawa kasalanan. Tao ay napabilang sa mga minadulang mapagkasaan na walang hanggang kamatayan sa gobyerno. Bigyan mo na patawad, Panginoon. Ang sabi ng Biblia, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Ang tao ay walang sawang tinatawag ng Diyos dahil di niya ninanais na ang bawat isa sa atin ay mapahamak, kundi magsisi at maligtas. Di tayo ang pumili sa Kanya, siya ang pumili sa atin at pumili na marami ang tinawag, ngunit iilan na ang pinili. Ang sabi ng Biblia, lamang si Kristo ay nagbata ng hirap sa mundong ito, tayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Sapat na ang panahon inaktiyan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan na hindi kumikilala sa Diyos. Ang kandila ay simbolo ng buhay natin na ibinigay ng Diyos. At kung di natin alam ang gamit ito, ito ay malulusaw at nawawala ng silbi o halaga. Ikaw, saan bahagi ka na ng kandila mo? Maaaring ikaw ay nasa kalahati na, o maaaring malapit ka na. Walang nakakaalam. Kailan ka ba susunod? Kung kailan mo na ang lahat? Huwag nawang maganap sa bawat isa sa atin ang nangyari sa napanood nating dula, na siya ay nawala na ng pagkakataong mag-ikot sa ating mahal na Diyos. Sa Diyos, ang papuri at pagkilala. Amen.